So ayun, good morning mga idol. Isang kaalaman na naman ang aking ibabahagi sa inyo sa araw na ito. So meron tayo ditong mga tinatawag na atis. So itatanim natin to sa harapan ng bahay natin. Then yung isa sa likod. So napakahirap maghanap dito ng atis kahit bundok dito sa amin kasi dito ay pinuputol-putol lang to. Hindi ganong pinapahalagahan. So alam nyo ba kung ano ang nagagawang kabutihan nito sa atin? Itong dahon ng atis ay inilalaga ito dun sa mga may karamdamang espiritual na kinulam at binarang. So tandaan natin, no, take note, para sa mga kinulam at binarang, ilalaga lang yan at iinumin ninyo. Walang bilang ang dahon, mas marami, mas mabisa. So ito ay katutubong pamamaraan na nalalaman natin na hindi basta-basta alam ng karaniwan, akala natin walang bisa, akala natin normal lang na nabubuhay kung saan-saan. So yan, ilalagay ko to o itatanim ko sa harap ng aking bahay dahil ayaw na ayaw ng mga maitim na mahika ng amoy nito, lalo na kapag ito ay nilalamutak mo. So hindi ko alam kung bakit sila naiinis. Ito ay katutubong pamamaraan na itinuro lang sa akin ng asawa ng aking tiyuhin. So talaga naman tested at ito ay nakakagamot talaga ng mga may sakit at karamdaman sa espiritual. So mas mainam na magtanim kayo nito at may nakahanda kayo sa inyong bakuran kasi kailan pa kayo maghahanap nito, no? Kung kailan may karamdaman na. So para nasa gilid lang ng bakuran ninyo ang panlunas, no? Sa mga hindi nakakalam, ayan, isang idea, no, na may pagkakalob ko sa inyo para kayo ay makahanap kaagad ng lunas kung kayo ay may mga karamdaman na hindi natin inaasahan. So ilaga nyo lang yan, then inumin ninyo. So yun, mapagpalang umaga sa lahat mga idol.